Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Way and Life Ministry Live stream YouTube channel at Facebook channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Way and Life Ministry, kay Pastor at Pagkasilang sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Way and Life Ministry. Good morning, good morning. At sa mapagpalang umaga po sa ating pastor sa Moon, kay Pastor Jubilio mo sa Cebu, kay Pastor Sadie Nante, sa Claveria, Ani, kay Pastor Jill Baslamat sa kanyang assistant, kay Pastor Perla Catarata, so good morning po sa lahat po ng mga um, pastor, kay Pastor Bernie Segadunya ng Claveria, Mati, so good morning po sa ating lahat. Lalo-lalo na sa San Isidro Mons Cabuyaw. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mapagpalang naman po. So tayo pa manalangin sa Ama upang mahila natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful day, so that we have thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge of the Holy Spirit. You're the best teacher we have had in our lives in this mouth. Please speak your words to everyone. Thank you, Father God, sa pagdamit ng aking mga bibig upang mapahayag ng magandang balita. Na ang sino ng mga pakinig ay may buhay at pangyarihan sa bawat sumasampalataya. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning once again sa palang mga po sa ating lahat. So ano nga ba yung ating pagnilayan na magandang balita sapagkat mahalaga dahil sinasabi dito ang lahat po ng babanggitin dito mula lamang sa salita ng Panginoon upang tayo turuan lubos sa lahat ng kabanalan at gawang mabuti upang makapta natin ang pamamaraan ng Diyos at makapta natin ang ating mga desire sa ating mga puso. So ang ating pagninilay-nilayan, kabanalan bilang tugon sa biyaya ng Panginoon. So ito yung ating pagninilay-nilayan na salita ng Diyos sapagkat ang biyaya ng Diyos ay mamagitan ng tayo ay sumusunod, nagiging banal na sa Kanya. So kaya nga sinasabi niya, ito yung God grace, ito yung biyaya ng Diyos ay ang Kanyang hindi nakuhang pabor at pagmamahal sa atin. Kaya nga kapag tunay natin nauunawaan kung gaano tayo kalalim na napatawad at kung gaano tayo kalayang minamahal. So ang tamang tugon ay hindi basta-basta na pamumuhay. Ito ay may kabanalan. Ang kabanalan ay hindi bilang isang pasanin. Ngunit ito ay nagpapasalamat tayo ng pusang tugon dahil sa napakaraming biyaya ng Diyos na natanggap natin. So kaya nga, ito yung sinasabi na ang kabanalan ay nangangahulugan ng pagiging ibinukod para sa mga layunin ng Diyos. Pamumuhay ng isang buhay na sumasalamin sa kanyang kalikasan. So kaya nga, kanyang kalikasan, paggalang sa kanya sa pamamagitan ng ating mga iniisip, mga salita at kilos. So ito yung
ating pagninilay-nilayan na magandang balita na kabanalan bilang tugon sa biyaya ng Panginoon. So una, dahil sa kabanalan, tayo ay ang biyaya ng Diyos ay ang pundasyon at hindi ito lisensya ng pagkakasala. So kaya nga sinasabi niya sa Romans chapter 6 verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya ng Diyos? God forbid. So huwag nawang mangyari na tayo ay dahil tayo ay huwag tayo magpapatuloy ng pagkakasala dahil tinubos na tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. So kaya nga mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na tayo'y mamuhay lamang sa kabanalan dahil tayo ay tinubos tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay lubos na tayo'y magpasalamat dahil sa biyayang natanggap natin mula sa Panginoon. Hindi ito dahil sa ating sariling pagsisikap, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo ay hindi na dapat tayo nagpapatuloy ng pagkakasala. Dahil ito yung nais ng Panginoon na tayo mamuhay sa kabanalan. So kaya nga sinasabi niya, huwag nang mangyari. Huwag nawang mangyari. Paano tayo pa? Tayo mga patay na sa kasalanan ay mamuhay pa doon. So kaya nga ito'y sinasabi na banal na kasulatan na tinutugunan ang isang critical na hindi pagkaunawa tungkol sa biyaya ng Diyos. Tulad ni Apostol Pablo ay tumutugon sa idea na kung ang biyaya ng Diyos ay sumasaklaw sa kasalanan, kung gayon, ang patuloy na pagkakasala ay magpapakita lamang ng higit pa sa kanyang biyaya. Ngunit matatag ang sagot ni Apostol Pablo, huwag nawa ang Diyos. Ang biyaya ay hindi isang lisensya sa kasalanan. Ngunit ang kapangyarihan upang mamuhay tayo sa malaya mula rito sa kasalanan. Ibig sabihin, huwag na tayong mamuhay sa kasalanan. Dahil kapag sinabi niya tayo ay patay na sa kasalanan, ang ibig niyang sabihin ay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, isunarender na natin ang ating kasalanan sa Kanya. At bilang mga mananampalataya, ay nagpalaya mula sa kontrol ng kasalanan. Hindi na nito tinutukoy ang ating pagkakakilanlan, ang ating pag-uugali. Sa makatwid, ang pamumuhay sa kasalanan ay sumasalungat sa kung sino tayo sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga, ang biyaya ng Diyos ay hindi pagpapahintulot na magpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. So kaya nga, ito yung true grace. Ang tunay na biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang iwanan ang kasalanan at mamuhay ng matuwid. So kaya nga't sinasabi dito, ang kabanalan ay likas na bunga ng buhay na nakatagpo ng tunay na biyaya ng Diyos. So ito yung tunay na bunga na tayo nagpapakita na tayo mga banal, piniling, mahal ng Diyos. So kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Pangalawa, pinaparangalan ng kabanalan ang halaga ng biyaya. So kaya nga sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 6, verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. So ang katawan natin ay pagmamay-ari ng Diyos dahil tayo binili ng isang presyong halaga na ito ay nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay dahil sa kanyang sakripisyo niya sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya.
Kaya nga, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbayad ng pinakamahalagang halaga para sa ating kalayaan, kaligtasan at bagong buhay. So kaya ito yung dapat nating pinaparangalan natin na dahil dito, parangalan ang Diyos sa ating mga katawan dahil tayo ay sa Kanya, pag-aari niya tayo. Hindi natin pag-aari ang ating katawan. Dapat tayong mamuhay sa paraang nagpapakita ng Kanyang paggalang, pagmamahal at pasasalamat sa Kanya. Hindi lamang sa espiritual, kundi pati na rin sa physical, sa kung paano tayo namumuhay, kumikilos at nakikitungo. So kaya nga sa madaling salita, ito yung ikaw ay mahalaga, ikaw ay tinubos, ikaw ay tinawag upang mamuhay ng dahil ikaw, ako, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos. Iyan ang katotohanan na tayo pag-aari ng Diyos, kaya nga hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating sarili. Kaya kung hindi tayo nagmamay-ari sa ating sarili, hindi tayo nag-desisyon ng ating sarili, kundi ina-acknowledge natin ang Diyos dahil siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. So kaya nga ito'y mahalaga na sinasabi sa Biblia dahil tayo'y tinawag upang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Diyos. Dahil ikaw, ako, tayong lahat na mananampalataya ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga, ang iyong katawan ay sagrado, hindi disposable. Kaya nga, ang lahat ng tungkol sa iyo, ang iyong mga aksyon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pagpipilian ay maaring luwalhatiin ang Diyos lamang. So kaya nga, living to honor God is a beautiful response to love, to what He has already done for you. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na dapat nating pahalagahan dahil ang dumating ang biyaya sa pinakamataas na halaga. Ang dugo ng Panginoon Kristo mismo ang nagbayad sa ating mga kasalanan upang tayo mamuhay ng isang banal na buhay ay nagpaparangal sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So kaya nga tulad ni Apostol Pablo, ito yung nagbago siya mula sa pag-uusig sa mga Kristiyano tungo sa pamumuhay ng buo para sa Panginoon Kristo pagkatapos niyang makatagpo ang biyaya ng Diyos sa daan patungo sa Damasco. So basahin niyo na lamang po yun sa Acts chapter 9, buong chapter. Ano pa ang tinuturo sa atin? Pangatlo, tinuturuan tayo ng biyaya na mamuhay ng naiiba sa mundo. Kaya nga sinasabi niya rito sa Tito chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So ibig sabihin, ito yung biyaya ng Diyos na nagdadala sa atin ng kaligtasan sa lahat ng nananampalataya nagpapakita. Sa lahat ng kaligtasan ay nagpapakita sa lahat ng tao sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon. Kaya sinasabi pa niya sa Titus chapter 2 verse 12, teaching us that denying ungodly and worldly lust. Ibig sabihin na itinuturo sa atin na itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Ay dapat tayong mamuhay ng may pag-iingat, matuwid at makadiyos sa kasalukuyang sanlibutan ito. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Na sinasabi pa niya,
na dapat tayo ay na ito'y nagtuturo sa atin na nagpapakita na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad. Ito rin ay isang nagtuturo. Ang biyaya ay nagdadala ng kaligtasan, ngunit ito rin nagtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng matuwid. Kabanalan, tinawag tayo na talikuran ang mga kasalanan, kasamaan, at mga pagnanasa sa mundo sa halip ay mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. Integridad, matuwid, at debosyon sa Diyos, maka-Diyos. Hindi balang araw, kundi sa kasalukuyang mundong ito. Ngayon, sa sanlibutan ito, mamuhay tayo ng matuwid, nagpaparakal sa Diyos, at may kabanalan. So yan ang tinuturo sa atin na mamuhay na may kabanalan. So kaya nga ano pa ang tinuturo sa atin? Ito yung sinasabi na malinaw na binibigyan kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ang pagbabagong anyo, hindi ang pagiging positibo. Binibigyan ito ang mga mananampalataya na ipakita ang katangian ng Diyos ngayon sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga ang grasya ng Diyos na isang guro, ito ay nagtuturo sa atin na tanggihan ang mga kasalanan at yakapin ang kabanalan. So kaya nga ang kabanalan ay hindi automatic, ito ay nalilinang sa pamamagitan ng pagpili araw-araw na mamuhay para sa Diyos. So ibig sabihin yung pamumuhay natin, mabubuhay lamang tayo para sa Panginoon. Hindi para sa ating sarili, hindi sa makamundo. So kaya nga, ito yung salita ng Diyos. Ano pa ang tinuturo sa atin? Ang kabanalan ay sumasalamin sa katangian ng Diyos. So kaya nga sinasabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 15, sabi niya, ngunit kung paano siya ay tumawag sa inyo, na siya'y banal, maging banal din kayo sa lahat ng iyong paggawi. So ito yung utos sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan na sinasabi ni Apostol Pablo na hinihimok ang bawat mananampalataya, Pedro, na mamuhay na nagpapakita sa kabanalan. So ito yung hinihimok tayo ni Apostol Pedro. Ang salita ng pag-uusap ay tumutukoy sa paggawi o sa paraan ng pamumuhay, hindi lamang sa pananalita. Kaya ito'y tumatawag sa mga Kristiyano na maging banal sa bawat aspeto ng kanilang buhay, sa pag-uugali man, hindi lamang sa salita, kundi sa pag-iisip, pag-uugali, at pagkilos. So ito yung tinuturo sa atin sapagkat dahil ang Diyos ay banal, ang mga tinawag niya ay inaasahan din na ituloy ang kabanalan. Hindi dahil sa obligasyon, kundi bilang refleksyon ng kanilang ugnayan sa Diyos. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi pa niya sa 1 Peter chapter 1 verse 16, sapagkat nasa sulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. So ibig sabihin, ito'y sumasalamin sa direktang utos mula sa Panginoon na nagbibigay diin ang kabanalan ng Diyos ay nagtatakda ng kanyang pamantayan kung paano dapat mamuhay ang kanyang mga tao. Ang kabanalan dito ay tumutukoy sa pagiging itinalaga, dalisay sa moral, espiritual na nakatuon at naiiba sa mga halaga ng mundo. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na tulad na lamang ni Apostol Pablo na sinasabi na pinili niya na mamuhay sa kabanalan. Ginagamit ni Apostol Pedro bilang tawag sa mga mananampalataya dahil ang Diyos ay banal at tayo ay sa Kanya. So pag-aari tayo ng Diyos, dapat natin ipakita ang Kanyang kalikasan.
sa bawat bahagi ng ating buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, ngunit aktibong pagpili na mamuhay sa paraang nagpaparangal lamang sa Diyos. So kaya nga sinasabi, tayo ay ginawa ayon sa kanyang larawan ng Diyos. Ang kabanalan ay nagpapakita ng kanyang katangian sa mundo. So dapat makikita sa atin ang katangian ng Diyos. Kaya nga't sinasabi niya rito, ginawa ng kabanalan ang di nakikitang Diyos na nakikita sa ating buhay. So kaya nga't mahalaga na tinuturo sa bawat isa sa atin tulad na lamang halimbawa ni Daniel. Si Daniel ay namumuhay ng isang banal. Walang compromise na buhay kahit na sa tiwaling hukuman sa Babylonia. At pinarangalan at itinaguyod siya ng Diyos. So basahin niyo na lamang sa Daniel chapter 6, buong chapter. So ano pa ang tinuturo sa atin? Ito yung sinasabi na, number 5, ang kabanalan ay pinalalakas ng banal na espiritu. So kaya nga sinasabi niya rito sa Galatians chapter 5, verse 16. Walk by the Spirit. Ibig sabihin, sabi niya, lumakad tayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo bibigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. So yan ang utos sa atin na mamuhay tayo sa espiritual. Ibig sabihin, kung tayo namumuhay sa espiritual, dapat salita ng Diyos ang ating pamantayan ng pamumuhay. Dahil tayo tinawag na maging banal. Ibig sabihin, naka-align sa lahat salita ng Panginoon ang bawat kilos pag-iisip natin. Ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagsisikap ng higit sa lakas ng tao, kundi ito ay tungkol sa pagsuko sa kapangyarihan ng banal na espiritu na mamuhay sa loob natin. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na hindi tayo nagiging banal sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap lamang. Ngunit banal tayo sa pamamagitan ng pagsuko sa Espiritu ng Diyos na kumikilos sa loob natin. So yan yung sinasabi na siya ang kumikilos sa loob natin, kaya magagawa natin na sumunod sa Diyos. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, ito yung biyaya ng Diyos ay dapat magbago sa atin. Sabi niya rito, kapag naunawaan natin ang lalim ng kanyang awa, ang tanging tamang tugon ay ang mamuhay ng mga buhay na nagpaparangal sa Kanya lamang, sa Diyos lamang. Nagpaparangal sa Diyos lamang ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng kabanalan. So kaya nga sinasabi dito, ang kabanalan ay hindi isang lumang konsepto. Ito ay magandang katibayan na tayo'y naaantig ng buhay ng Diyos, na ito'y humihimok ng isang buhay na binago sa kanyang biyaya. So isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Doña Telma Namit. So good morning po. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, so 2 Corinthians chapter 7 verse 1, therefore since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. So, ibig sabihin, sabi niya dito, bilang mga mananampalataya, tayo isang tawag sa pagkilos batay sa mga pangakong binabanggit ni Apostle Pablo sa nakaraang kabanata, na mga pangako ng presensya ng Diyos, ang kanyang pagiging ama, at ang kanyang tawag na maging hiwalay sa kasalanan. Bilang mga mananampalataya,
sa liwanag ng mundong ito, na hinihimok tayo ni Apostol Pablo bilang mga mananampalataya na lisanin ang kanilang sarili mula sa anumang bagay na nakakahawa sa katawan at panloob na buhay, espiritu. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ang layunin ay itaguyod ang kabanalan. Hindi dahil sa napipilitan, kundi sa malalim na paggalang, takot sa Diyos. Ito ay isang proseso, ang perpekto ay nagmumungkahi ng patuloy na pag-unlad, nagiging mas katulad tayo sa katangian ng Panginoong Kristo sa paglipas ng panahon. So yan ang magandang balita na ipinahayag sa bawat isa sa atin, na dapat tayo mamuhay lamang sa kanyang kabanalan. Ibig sabihin, ito yung tamang tugon sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kabanalan bilang tamang tugon sa biyaya ng Diyos. So kaya nga't mahalaga na tayo mamuhay sa kabanalan na nagpapakita sa katangian ng Panginoong Kristo. Kaya kung nais natin na tayo makibahagi sa kabanalan, sa katangian ng Panginoong Kristo, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa pamamahala ng Panginoong Kristo. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. Sundan po natin ang panalangin ito, na siya ang nagmamayari ng ating buhay, siya ang ating Panginoon. Sundan po natin ang panalangin. So, yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Yesus, kailangan kita. Nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man ito o hindi sinasadya mula pagkabata hanggang sa ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. So tayo pimanalangin sa Panginoon. So kaya nga makakamta natin na naman ang ating panalangin sapagkat tayo ay tahanan ng Panginoon. Ito yung kabanalan, ito yung tugon sa biyaya ng Diyos. Kaya nga tayo manalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin na kami ay yung binili sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo, na kami ay pinili namin at tanggapin namin ang iyong mga pagpapala at mamuhay sa iyong kabanalan, at tinuturuan mo kami mamuhay na nagpapakita sa iyong pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan, kapangyarihan, na mamuhay lamang sa kabanalan, pag-ibig at pagsunod, na ang bawat buhay namin ay magiging testimonya ng iyong pagbabago sa pamamagitan ng pagbabagong biyaya na natanggap ng bawat isa. Salamat Ama sa pagpapaalala mo sa bawat salita mo na laging mananatiling sa aming mga puso upang kami mamuhay lamang sa iyong pamamaraan. Thank you, Father God, sa complete na pag-ibig na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na walang pagkukulang sa mga pagpapala spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, financial na pagpapala, na wala na sapat na sila na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Siksik, liglig at umabot ng pagpapala at sa divine protection, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay, hanggang sa thousand saling lahi ng aming pamilya, ng lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon Kristo. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. You're the best shepherd.
You're the great physician. You're the best provider. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless at ingat po tayong lahat.